We're going to create our local database. So, pag-click nyo ng local database, click nyo lang yung add. Then, click the dataset. Then, click finish. Pagkatapos po gawin ito, is we're going to design our table. Right-click, create table. Pakalan natin yung table natin as the given following. EPL students. Sir, bakit may S? Kasi marami kayong enroll mamaya. A total of 67 records. Ano? Ano? Di ako nag-bibiro sa part 10. Okay. We have our first column name, ID. Ano dito na ito? In. Very good. Magkano yata? Magkano? Next, primary key. Yes. Siyempre dapat pag gumagamit kayo, makakapagod kayo sa key. True. O, di ba sinagot nila? True. Okay, yung first column natin, student name. Next, we have our exam name. Next, exam date. So yung exam date natin, hindi dapat siya embarka. You're going to select date, time. Okay? Kasi date ang nag-uusapan dito. Next, exam points. So siguro exam points ay pwedeng numeric, pwedeng int. Pero numeric na lang tayo kasi mas malapit. Next, total. Siyempre dapat ito ay numeric. Next, status. Embarkar. Then yung course. Embarkar test. Then click OK. So kapag gagawa natin yan, as is lang natin, check lang natin lahat ng data natin sa data source, then click finish. Siyempre, babaguhin natin ang mga details natin. Sino ang mga combo box? Something, gawin natin combo box. Sadali. Okay, next. Status, combo box. At saka yung ating course. So, ano na ba yung mga course natin? Indian course. Joke lang. Sorry. Nasanay ako sa mga second year ko kasi yung mga second year ko kasi yung mga babae mukha din lalaki. So, yung mga babae nga pala dito. Ano nga, actually, it is kayo yung batch na mas na maraming babae sa IT. Hindi katulad ng mga ibang year for ng mga nakaraan. Mostly kasi pag IT, lalaki lang talaga. Kung meron man akong babaeng IT, mukha ng lalaki. So, usually ganun. No offense, man. Hindi ko ba nila. Pero most of the time, bibihira po ang babaeng nag-IT. Pero natutuwa naman ako ngayon na meron. Okay. So, dahil wala yung ID, pwede naman tanggalin yan. Tanggalin ng video. Next. Yung exam date natin, ang pangit naman na nakalagay ay Thursday, 24 of April 2025. Ano? So, gawin natin ang format niya is short para madaling maintindihan. So, click nyo ang exam date. And, yung format niya is instead of long, ang gagawin nyo ay short. Para ganyan na yung maintindihan. Okay? Next. Yung naman ng exam name natin would be the following. Meron na. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Okay. Ano mo na ito, di ba? We have here our biology. Next, meron tayong chemistry. Next, meron tayong mathematics. Next, meron tayong philosophy. Next, we have our physics. Next, we have our sociology. Then click OK. Yung status naman natin is two of the following. Pwede lang siyang pass or fail. Dalawa lang naman yan. Then yung course natin is etong apat na to. Meron tayong BS, IT,
BS, BA, BSOA, and yan ang Bachelor of Science in Overacting. Ano, that is Office Administration. SBS, isa is. Hindi yan isa. Yung last block ko kasi Bisaya daw. Hindi. Ano yan? Accounting Information System. Actually, ang BISA is somewhat branch out yan ng IT. Pero parang it is more on a secretariat level. So, halimbawa, mas prefer mo. Actually, ang IT, pwede mo shift dyan sa BISAIS kasi may mga subject yan na medyo relevant. Pero hindi naman lahat. Pero kaya mo lumipat, malungkot sa BISAIS. Tahimik, payapa, o puro ko. Kaya nga kumukuha ko ng subject. Pero naliliw mo. Okay, so meron tayong button dito. Here we add and save button. It is up to you if you want to put delete. Okay? Hindi ibig sabihin na, halimbawa, sir, paano ko po i-delete yung, ayun yung pinakayokong tanong eh. Sir, paano ko po i-delete yung data? Gumawa ka ng function ng delete, di ba? Kasi then nung Tuesday, yung pinagawa ko to, sabi nila is, sir, nasobrang po yung encode ko, meron akong hindi matanggal. Paano ko gagawin ko? I-delete mo, paano ko i-delete? Di ba? Ikaw na natin i-delete. So, hindi ko naman hindi ko na kailangan sabihin ito. Don't worry yung gagawin nyo for the exam, magagawa ko ng YouTube video, tapos pwede nyo rin panoorin. Pwede kung papayagan ko na kayo gumamit ng mobile phone during the exam. Pero, please pangako nyo naman sa akin na dapat pag gagawa kayo, dapat kayo lang. Please do not assist other kasi may may phone na kayo, tapos mariusap naman. Susundan nyo na lang. Kasi di ba, for sure, wala tayong pasok next week. Kasi malatapat tayo ng May 1, that is Labor Day, para po sa mga buntis. May 1 eh. Trabaho. Okay. Sorry. Araw para mabuntis. Sinado ko lang eh, para kayong mga inaantok pa. Ibig sabihin, gising kayo ngayong oras na. Very good. Pero nililibang ko lang kayo kasi ginagawa ko ng program natin. So naglagay ako ng isang, or ng tatlong label. This is our label 3, nakalagay yung count natin. Then ito naman combo box 1. At yung magiging filter ng course natin. Nalagay natin ulit si BS, or muna, BSIT, BSBA, BSOA, BSIS. Yan. Okay? So, wala muna tayong print. Ito muna yung gagawin natin. So, pwede kayong maglagay ng data gamit dito. Pero hindi ko advisable, sa activity natin ngayon, hindi advisable na dito kayo mag-add. Kasi, kapag nagbago kayo ng code or ng SQL, nabubura di ba yung data? So, hindi advisable. Ano? Nalagay ko lang lahat ng mga code natin. Okay? Okay. So, halimbawa, mag-add tayo ng data pag ganito. Say add. So, yung first name natin, halimbawa, Don James Robles. Halimbawa, exam niya ay biology. Ang exam date niya ay kahapon. Exam points niya is 95 out of 100. So that is pass. Ang course niya is BSIT. So pagka-isave natin, lalabas yan. Now, ang gusto natin mangyari, yung count ay magbabase kung gaano karami yan dito. Okay? So, para magawa yan, ito ang nilalagay natin. Sa bawat field o kapag may nakita kayong code ng field natin o ng kung ano mga table adapter, lagi nung itutugtong ito
itong code na to. Label 3.text is equals to TPL given students by new source that count. Okay? So, ilalagay ko siya sa form load at saka pagkatapos mag-save. Ang purpose ito is pag nag-run tayo, makikita nyo dyan na meron siyang count 1. Kasi meron tayong isang laman. Ngayon, pag nag-add tayo ng panibago, halimbawa, GC San Juan, exam name niya is iba mathematics, tapos 21, score niya is 60 out of 100, status niya is pass, and siya naman ay DSPE. Pag na-save natin, mapasin na magiging doon siya. Okay? Now, ang gusto natin mangyari is pag filter tayo ng course, dapat kung ano ang nakalagay dito, yun lang yung lalabas na data. Halimbawa, pag nakikita yung BSIT, dapat lahat ng BSIT ang lalabas at kung ilan ang count nito. Okay? So, para magawa yan, pupunta tayo sa ating XSD. And table adapter, right-click add query, use SQL statement, return sa row, at ang ilalagay natin dito ay ref course is equals to question mark. Hindi siya katulad ng search natin na live. Kasi kapag ka live, katulad lang ang hinahanap. Pero dahil filter ng data tayo, dapat equal value. Okay, next. Then, pangalan natin yung method as filter. Not to be confused with cigarette. Finish. So, ang gagawin natin filter or code dito is ito. Double click natin yung filter, yung combo box. If combo box 1 the text equals to all, then ito yung gagawin niya. Else, ang gagawin natin dito is sa field is filter, then ang ilalagay natin dito is yung ating sulat na combo box 1 dot text. Okay? So, try natin, run natin. So, yan, tingnan nyo. Naglagay lang tayo ng SSD na wala ulit yung data. So, maglagay tayo ng data na hindi na nabubura. So, dito tayo pupunta sa Server Explorer, go to our table, right-click lang to, and go to Show Table Data. Hindi tayo mag-include ng data. So, halimbawa, John James Lopez, Mathematics, exam date 04/12/2025, exam points 45, 100, ito ay fail, tapos BSIT. Next, nabigay ng another data, GC San Juan, ito naman ay philosophy, exam date niya 04/12 ulit, 2025, exam point na 50, 100, ito naman ay pass, ito naman ay BSIT. Okay, so run natin. Dapat, pag nag-filter tayo ng BSIT, so isa lang makikita. Pag nag-filter tayo ng BSPA, isa rin lang makikita. Now, pag nag-filter tayo ng BSOA, dapat wala. Kasi wala naman tayo nalagay dito ng BSPA. Then, pag nag-click natin ng all, dapat lahat ng data lalabas. Okay? Ganun kasimple, pero it is a very powerful implementation ng mga program na parang history. And lastly, yung ating print. Yung print ang pinakang relaxing part. So, maglalagay siya kayo ng button. Then sa button click, so sa button natin, meron tayong print. So, gagawa tayo ng panibagong form. Add Windows form. So, this is our form. Ang settings ng form natin
sa properties natin, is yung window state, gawin natin maximize. Ang purpose ito is pag lumabas yung form 2, naka-maximize na siya. So, alam naman siguro pag-maximize, di ba? Yung katapusin niya yung buong screen. Ano? Now, hanapin nyo sa toolbox ang importanteng data, and that is the report viewer. Okay? So, click and drag lang siya sa form natin. Tapos, click nyo lang yung dock in parent container. Pag naka-dock na siya, design in new report, piliin ang data source na ginamit nyo, and the available data set, click next. Tapos, lahat ng available fields, maliban sa ID, pero kung siya masama ang ID, pwede. Iladrag nyo lang lahat sa values. Okay. Ngayon, ang kaibahan lang dito is yung sum natin, or yung exam points ng total natin, may nakalagay na sum. So, kailangan natin tanggalin yan. Para matanggal, click nyo yung arrow, then click sum. Sa total, click nyo yung arrow, click sum, at matatanggal ito. Then click next. Then click next. Then, mamili kayo ng style kung ano. Ako gusto ko mahogany sa mukha kong puno. So, click finish. Pag gagawa nyo na, ganyan is yung report. Ano, meron siyang table na mag-generate. Pero yung design yan, saka natin problemahin. Close lang natin. Balikan naman yung form 2, click na yung arrow na to, and then, huwag kalimutan na ilagay yung report na ginawa niyo. Okay? Pag gagawa nyo na yan, para sa form 1, double click the print button, ilagay nyo lang dito is form 2.show. Okay? Minimize ko lang, run natin. Okay? Kapag nag-click ko yung print, nalabas na yung data natin. Makita nyo yan sa print preview, ganyan ka, yung papel, yung print. Okay? So, magagawa na. It is a very easy. Diba? Ano lang madali. So, yun. Yan yung gagawin. Okay. Ang date na nasa-affecting nyo is 67. Ano? Bulok. Ang code na gagawin nyo, isang form lamang, wala pang... Mas marami pa nga yung encoding. Ito lang yung magpapahaba ng trabaho nyo. Ngayon, hindi ko alam kung kakasya to. So, kung hindi kasya, picture na lang. Kaya ka na lang yung breaker sa dulo. Sa pagsabi ako